Nagbigay ng pahayag ang veteranong boxing analyst na si Attorney Ed Tolentino patungkol sa mga ilang bagay na nangyari sa naging bakbakan ni Naoya Inoue at Junto Nakatani kamakailan sa Tokyo Dome. Para sa detalye, narito ang report ni Paulo Salamati. Matapos mapanatili ni pound for pound King Naoya the Monster Inoue ang kanyang malinis na kartada at ang kanyang undisputed super bantamweight title kontra sa kapwa Japanese champion na si Junto Nakatani, maraming fans ang naging satisfied sa naging bakbakan ng dalawa. Isa kasi ito sa mga maituturing na pinakamalaking boxing showdown at ang highest grossing pay-per-view event sa lahat ng naging combat sports na ginanap sa kasaysayan ng Japan. Sa pinaka-latest episode ng YouTube account ni Attorney Ed Tolentino na Boxer Shorts, ibinahagi nito na hindi naging epektibo ang crucial na pagpapalit ng estilo ni Nakatani sa naging labanan nila ni Inoue. Inaasahan that he will come out jabbing. Kumbaga, doon pa lang sa early rounds, dapat si Nakatani na ang magdidictate ng tempo using his elongated, yung kanyang mahabang jab, yung kanyang powerful right jab. Yun po ang inaasahan ng marami kasi tutukuran mo yung Inoue para hindi makaporma, para kahit papano, you can keep him at a safe distance. Pero naging timid, naging tentative si Nakatani in the early rounds. Ayaw niyang mag-commit doon sa kanyang right jab, left straight combinations. Naging matipid ang kanyang mga opensa. At ito'y nagbigay ng pagkakataon kay Inoue para makasundot ng mga 1-2 combinations na pumupunto sa scorecards ng mga judges. Parehong may one-punch knockout power ang dalawang boksingero kung saan mapapansin sa mga early rounds na medyo nagkakapaan ang dalawang boksingero. Isa ito sa mga bagay na iningatan ni Inoue kung saan ilang beses na siyang nakaranas na ma-knockdown sa kanyang mga nakalipas na laban. Ayon kay Tolentino, ito naman umano ang bagay na hindi in-improve ni Nakatani. In and out ang naging laro ni Inoue sa labang ito. Sinabi natin in his last 2 fights, mga kaibigan, itong si Inoue was perfecting his leg movement, his boxing skills. Iniiwasan na niya yung kanyang ikangay pagkakamali dati na basta-basta siya pumapasok at nahuhuli siya ng mga counter left hooks. So Inoue invested well. He stuck to the game plan, mga kaibigan. Something that Nakatani did not do. Ibinahagi pa ni Tolentino ang naging pahayag ni Inoue na hindi raw siya umano makapag-focus na patumbahin ng kababayan nitong si Nakatani. Ito naman si Inoue, mga kaibigan, pag-amin sa nasabing laban. Ang sabi niya, hindi daw niya may focus ang sarili niya na in-knockout si Nakatani. Kakaiba raw ang kanyang naramdaman. And I believe it is mutual respect. Kababayan mo yung kalaban mo. Miski naman mga Filipino boxer natin, magkaharapan sa ibabaw ng lona, iba ang killer instinct. Kababayan mo at napakataas ng respeto ni Inoue at ni Nakatani sa isa't isa. Hindi ito katulad ng mga Meksikano. Yung mga Meksikano, mga kaibigan, you're talking Eric Morales, Marco Antonio Barrera, pag nagharap yung dalawang yan, talagang sapakan, hindi mo akalain magkababayan. Samantala, sa kabila ng pagkakaroon ng unang talo sa buong karera, ibinahagi ni Nakatani na magpapagaling muna ito sa natamong fracture sa kanyang kaliwang orbital bone at mananatili pa rin ito sa 122-pound division. Paulo Salamatina para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.